Bad news kay VP Sara. Finish na ba? Dahil isang veteranong abogado at isa sa framer at gumawa ng batas ng Pilipinas, ang 1987 Constitution, na isang constitution law expert na si Atty. Monsod nagsalita na patungkol sa impeachment ni VP Sara. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ay hindi na niya ikinagulat itong muli o posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint sa kanya ng House of Representatives. 2 buwan na lang at expire na ang 1-year bar rule para sa naunang inihaing impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang grupong bayan, target maghain ulit ng reklamo. Ito naman expected ito. Pero maganda rin na lumulutang na bago magpasko. Kasi Feb yung doon maglalapse yung 1-year ban. 1-year ban on the filing of an impeachment complaint against the same impeachable official. In this case, si Vice President Sara Duterte. Ito, may mga grupo na nagbabanggit. Si Atty. Dino De Leon, sinabi niya, yung sarili niyang grupo, nagda-draft. Nakita na raw siya ng mga draft. Siguro simulan natin yung discussion dito. How likely that an impeachment complaint, if and when filed, would actually be approved sa House. Ibig sabihin, mai-impeach muli si Sara Duterte. And more importantly, matutuloy sa trial. Last week, former Senate President Frank Drilon, in a TV interview, he said that, no matter how this goes, it's going to end up with the Supreme Court because of the issues, whether kung pwedeng tumawid from 19th to 20th Congress, that's still kind of up in the air, although most legal luminaries agree na pwede. Do you see the same, that no matter what happens, talagang mag-e-end ito sa SC? That trial will continue. They cannot stop it. Hahabulin at hahabulin ang batas, isang babala ni Atty. Monsod para kay VP Sara. Ang mga katagang walang makakapigil. Yan ang mabigat na binitawang salita ng isang veteranong abogado. Hindi lang basta abogado, isa siyang mismong gumawa at framer ng 1987 Philippine Constitution. At ngayon, nagsalita na siya. Pero teka, sino nga ba siya? At bakit bigla siyang naging sentro ng usapin kaugnay sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Ito naman expected ito. Pero maganda rin na lumulutang na bago magpasko. 1-year ban on the filing of an impeachment complaint against the same impeachable official. In this case, si Vice President Sara Duterte. Ito, may mga grupo na nagbabanggit. Si Atty. Dino De Leon, sinabi niya, yung sarili niyang grupo, nagda-draft. Kita na raw siya ng mga draft. Siguro simulan natin yung discussion dito. How likely that an impeachment complaint, if and when filed, would actually be approved sa House. Ibig sabihin, mai-impeach muli si Sara Duterte. And more importantly, matutuloy sa trial. Kilalanin natin si Atty. Christian Monsod, isang expert sa larangan ng batas. Ang tinig niya ay hindi ordinaryo. Kapag siya ang nagsalita, may bigat, may lalim, may bisa. Kaya naman nang sabihin niyang, they cannot stop it. Parang napaisip. Pero sino ang tinutukoy niyang hindi maaring pigilan? For her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process, kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. Pero palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa likod ng magulong bangayan, resolusyon dito, argumento doon, isang tahimik pero matatag na pahayag ang lumutang. Hindi siya ligtas, hindi mahalaga kung sinong kaalyado niya, hindi mahalaga kung sinong senador ang magtatanggol sa kanya. Ang batas, hahabulin ka. Pero teka, baka iniisip mong, tapos na ang 19th Congress, hindi ba't kasabay nitong natapos ang kaso? Sa inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ay hindi na niya ikinagulat itong muli o posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint sa kanya ng House of Representatives. Iyan ang delikadong akala. Ayon kay Atty. Monsod, ang Senado ay isang continuing body. Hindi dahil nagpalit ng Kongreso ay tapos na rin ang kaso. Kung nasimulan ang impeachment sa 19th Congress, pwede at dapat itong ituloy sa 20th. Iyan ang nakasaad sa mismong saligang batas. Pero kapag pinilit pa rin nilang harangin ito, may isang huling bantay at ito ang Supreme Court. So marami pang mga bagay na nasa eret pa lang, and yet naglalabas na ng statement. Malinaw naman ang objective para i-discredit. At this point, ganito pa lang kaaga, gusto nang i-discredit ng Vice Presidente ang lehitimong complaint laban sa kanya. Bakit mahalaga ito sa ating mga Pilipino? Dahil ang impeachment, ayon kay Atty. Monsod, ay hindi para protektahan ang opisyal, kundi para protektahan ang taong bayan.
Ikaw, ako, tayong lahat. Hindi ito personal, hindi ito politika, ito ay prinsipyo. Ngayon, kung sakaling madali pa ito ulit, kung sakaling i-dismiss ito ng walang trial, kung sakaling itulak ng ilang mababatas na tabunan ang katotohanan, hindi ibig sabihin nun ay tapos na ang laban dahil gaya ng sinabi ni Atty. Monsod, they cannot stop it. At kapag may nilabag, hahapulin ng batas. Kaya nga ang tanong ngayon, may tiwala ka ba sa sistemang ito o mas pipiliin mong maging mapagmatsyag dahil kahit gaano kataas ang posisyon, kapag may pananagutan, dapat managot. Hindi ito simpleng issue ng politika. Ito ay pagsubok sa tibay ng ating konstitusyon. Kaya habang ang iba'y nagbubulag-bulagan, ikaw Pilipino, huwag kang bibitaw. Dahil minsan, ang katahimikan mo ang hinihintay ng batas para gumalaw. At ngayon, gumagalaw na ito. Tulad ng sabi ng isa sa gumawa ng saligang batas, mismo, they cannot stop it. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Apokalipsis 14 verses 6 to 7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may dalang walang hanggang ebanghelyo upang ipahayag sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa, lahi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot ka sa Diyos at lulatin niyo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambay ninyo ang gumawa ng langit, lupa, dagat, at ng mga bukal ng tubig. Kaibigan, sa gitna ng mga isyong bumabalot sa pamahalaan at mga lider ng bayan, laging bumabalik sa isang pangunahing katotohanan. Si Jesus ang Panginoon ng hustisya. Hindi man ito agarang makita ng mata, ang kanyang paghatol ay tiyak at matuwid. Gaya ng sinabi sa unang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14, may dalang walang hanggang ebanghelyo, isang paanyaya sa buong mundo, matakot sa Diyos, luwalhatiin siya at kilalanin ang oras ng kanyang paghatol. Hindi ligtas ang sinuman sa mata ng ating Panginoong Diyos. Hindi kayang pigilan ng tao ang dakilang paghatol ng langit. Katulad ng babala ni Atty. Monsod, they cannot stop it. Gayon din ang paalala ng langit, ang oras ng paghatol ay dumating na. Pero ito ay hindi upang takutin lamang, kundi upang ihanda tayo. Sa gitna ng kaguluhan, ang ating Panginoong Hesus ang ating hukom. Siya ang ating tagapamagitan at siya ang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming matakot sa iyo sa paraang may paggalang at pagmamahal na sumusunod sa inyo pong kautusan. Tulungan niyo po kami mamuhay ng may katotohanan at tumindig para sa tama kahit sa panahong marami na nanahimik sa oras ng iyong paghatol. Naway matagpuan mo kaming tapat, naninindigan, hindi para sa tao, kundi para sa iyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at salamat sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin at naway manahan ang aming Panginoon Kristo sa puso ng bawat Pilipino, sa puso ng bawat tao. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.